po mga kaputi, meron ako dito. Ayan, iniisip nyo kung ano yan. Yan po ay hiniwang sibuyas, kamatis at saka mga mangga at may konting toyo. Supposed to be sausawan siya ng inihaw na hito kahapon o kagabi. Hindi naman po siya nagamit. Ang ginawa ko, o hindi siya nakain, hindi siya nabawasan. Ang ginawa ko po ay ipinireserve ko at lalagyan natin siya ng yung kinuha nating kamyas sa mini farm at magsisinigang tayo ng bangus na gamit po ito. So, wag po kayong matakot na ano ba tawag yan? Mag-invento ba? Wag po kayong matakot na mag-add ng ibang ingredients para ma-enhance natin yung ibang mga flavor ng ating mga niluluto. So, sa tingin ko naman, bagay naman yung kamyas, mangga, kamati, sibuyas at yung konting toyo para sa ating gagawing sinigang sa kamyas. Pero with a twist na po ngayon dahil meron na siyang mangga. Ayan, tapos may konting toyo. So, okay lang na may toyo. Kasi di ba nilalagay patis or bagong. Okay lang yung toyo kasi napaka-konti naman po ng toyo. Ayan, nakita niyo naman halos hindi na nga kumulay. Konting-konti lang siya. So, lalagay natin dyan yung ating kamyas na ipinrosen. So, siguro mga 6 na piraso lang muna yung ilalagay ko kasi baka sumobra naman sa asim. Pero feeling ko naman yung mangga na to ay yung Indian mango. Indian mango o Indian mango, yung hindi siya ganun kaasim. So, ayan, lalagay ko po muna ng tubig. Lagyan muna natin ng tubig. At pakukuluan muna natin yan kasabay ng ating kamyas. 1, 2, 3, 4, 5. Pinili ko pa yung malalaki. 6. So, yung mga kamyas na yan ay pagkakuha ko sa farm ay hinugasan ko mabuti at saka ko po siya ipinrosen. So, ilan yan? 3, 6. So, ngayon pakuluan natin at magdagdag na lang tayo ng konting paasim. Mamaya kukulang sa asim or maglagay tayo ng konting tubig kung kukulangin. Kasi hahatiin ko po yung ating bangus. Gagawin kong paksiw o pinaksiw yung kalahati. Ayan. Ayan, punong-pulo na mga puti. Dinan na natin yung ating kamyas. At i-add na natin yung ating mga isda. Mayroon akong kangkong na hinimay at saka okra at talong galing sa farm. Ayan, so pakuluan lang natin yan. At lalagyan natin ng konting asin, pampalasa. Yung ating asin, yalo natin. Tapos diinan lang natin yung ating mga kamatis para tuluyang madurog. Mag-add na tayo ng isang buong sibuyas pa na pula kasi mga puti po yung nakalagay dyan. At ayan, nais ko lang magpasalamat kay Boss Rex Hierro kasi marami siyang binigay sa aming sibuyas na puti. So nauna na yung sibuyas na puti kanina, hindi lang napakita, kasama na po siya nung mga mangga. Ayan, nagpapasalamat po kami sa palaging pagbibigay niya sa amin ng sibuyas. Ngayon, meron ako ditong siling mga napanat na. So, mananariwa rin naman uli yan pag nakuluan. Tapos, ilalagay ko na yung kangkong galing sa ating mini farm. Ayan, hininaan ko lang yung apoy para hindi masyadong mapag. At marami yung kangkong natin, hindi ko lalagay lahat kasi nasasayang lang. So, pwede pa natin isama yan sa adobo. Meron pa ako dong natirang tigabungang puset. 2 lata yon. So, nagamit na natin yung isa. Yung isa naman ay i-adobo natin kangkong. Lalagay natin yung puset. Ayan. Tsaka ako ngayon ilalagay yung gulay. Ay, sorry. Tsaka ako naman ilalagay yung mga isda. Didiin natin yung ating bangus. Ayan, 2 ulo at tsaka 3 belly part ng ating bangus. Sana idadagdag ko sa paksiw, kaya lang dito na lang para ayan yung isa kay kuya. Tapos lalakasan natin apoy. Saka natin diinan pa yung ating mga isda. Okay na yung asin niya saka yung alat niya. At hindi na ako magdadagdag ng tubig. Okay na po yan. So ayan, tayo na natin maluto yan. At i-start ko naman yung ating paksiw na bangus at tilapia. Ito naman yung ating pampaksiw. Naluto na yung ating sinigang sa kamyas at mangga. So ayan, pinakulo ko lang yung suka na mayroong bawang, luya at tsaka pamintang buo.
Ilagyan ko na siya ng asin at saka konting patis at sukang paumbong na may tubig. So ayan, pakukuluan ko lang yan siguro mga pag kumulo na siya na ay mga 2 to 3 minutes para lumasa lang yung ating bawang at luya sa ating sabaw. At ilalagay ko na rin yung mga isda. Ayan, ito na yung ating sinigang. Tama-tama yung lasa at hindi nakaapekto yung toyo sa ating sinigang. Parang wala lang kasi hindi naman siya ganun karami, konti lang. At mas malinamnam siya. Tutti frutti na naman ang lasa dahil sa mangga at yung ating kamyas dahil hindi siya fermented. Yan, hindi siya na-process gaya ng mga naka-repack na Nor Sampalok. Ayan. Or yung Maggi, ayan, nag-mention na tayo. So ayan, ayan, ang daw ano ba yung sabihin nun? Ang indication na luto na yung ating bangus ay pag yung mata ay ayan, bumural na o lumawit na, lumabas na. So hindi ko na siya masyado pang pinakulo dahil mamaya pagkakain sila, syempre gusto nila yung mainit na sabaw. Tsak na iinit po ulit nila yan. Ayan. Yan, pinakukulo natin, kumulo na, ilalagay ko na yung ating tilapia at bangus. So napansin nyo, ang liit, sa kaldero lang ako nagpakulo. Kasi po gusto ko ay lubog sa suka yung ating paksiw. Para ma-absorb lahat ng tilapia o isda, yung suka at saka yung iba pang panangkap. So ayan, marami na akong siling nalanta. Hindi naman nagamit. Mananariwa uli yan. Basta wag lang bulok, okay na yung lanta kasi once na nakuluan yan ay mananariwa. So ayan, tatakpan natin yan at hayaan natin kumulo. Yan, nilagyan ko siya ng talong dahil meron nga sa mini farm. Ayan, lagyan natin ng 4 na okra. Sino ba nagsabi na ampalaya lang ang pwede dyan sa paksiw at talong? Pwede rin yung okra. Ayan, meron na naman tayong pang-ulam ng habang tumatagal ay sumasarap. So napansin nyo bakit? Dalawa naman yung niluto ko. So ngayon po yung laban ni Doktora sa Edis Level. So nandun na siya kanina pang 6 o'clock sa school. Palagay ko nandun na siya sa Bustos. Sa ano po yung Bustos Elementary School. Ngayon ay susundan ko po siya ng bandang 1 o'clock. Dahil bawal daw po yung parents and teachers sa loob ng school. Doon lang kami pwede sa Bustos Gym mag-aantay dahil doon idadaos yung announcement ng mga mananalo. So yan, dadaanan ko pa po yung apo ko tsaka yung panganay ko at isinasama ko po sila para hanggat hindi nag-aaral pa yung bata ay ayan, nakakapag-enjoy siya muna ng ganyan. So ayan, takpan lang po muna natin at pakukuluan ko siya sa loob ng 5 minutes or 10 minutes tapos pwede na po siya. Yan, ito na po tayo kay Nini. Medyo mainit dito. Nakadala sa likod. Dali ako, dali, baka may dumaan. Ang bilis ng ating pacing. Ayan, magandang tanghali na po o hapon mga kapudi at papunta na po kami ng Bustos Gym para suportahan po si Doktora. Hopefully ay abutan pa namin yung award kasi karaniwan naman ay sa huli na tinatawag yung Photo Journal English category ha. Ito po kanina. Ano yan? Saan mo inuto? Kanan. Oo, doon naman, pwede naman. Yun, sa kawali lang. Sayang, di ako nagdalang tubig. Mamaya na, baka magbilaw ka tayo, wala tayo inumin. Sarap luto ni Mami? Yes. Yan, nag-start na yung awarding, pero hindi pa yata tapos sila Doktora. Ayan, nandito na kami sa municipal ng Bustos, Bulacan, pero nandito kami sa gym. Saan ang daan? Hello po, namumula na may pisngi ni Allison. Sabi mo, hello mga kapudi. O tara na, pasok na tayo, dali. Baka sakaling malamig dun.
Rosabel Alexia Alvinesis. So lapit na po yung mga bata, kasama po yung kanilang mga coaches. Copy reader pa lang pala, copy reader pa lang. Hindi ko nga alam, copy reader pa lang. Tara, harap tayo ng pwesto. Ang tao, bro. Pakibis nyo na konti. At dalawa po si Eddie sa ating tatawagin. So dapat po mabilis ang ating mga kilos. Lalapit tayo doon para pag tinawag si Desiree. Ang daming tao, grabe. Lot number 8. Where to the people? Ayan, pinalabas po ako ni ma'am at sunduin ko daw po sa may school kasi malayo pala yung school na pinagdausan ng contest, tapos maglalakad lang daw. So ayun, naglalakad na yung mga bata papunta sa Bustos Gym. Ang hindi ko alam kung ando si Doktora, pero hindi pa yata sila tapos. So yun, pag-asa ko na po township Clock Tower, kakaliwa daw ako. Ayun, ang school ngayon, hindi ko alam kung nandito na si Desiree or nandun na, pero wala naman siya naglalakad eh, para daw po may sakay kasi mainit. Hindi na kaya sila lahat, tabayaan ako dito, kaya lang magpaparty sa dito. Kaya sila nakapita si Desiree. Ayun yung mga bata. Ayan, may naglalabasan na po. Hindi ko alam kung sila Desiree yan. Habang naghahantay ako, nagka-CapCut ako. Ayan, nag-edit ako ng video. Ayan na nga si Desiree, nakita ko na. Yana Gil. 7. Hoy, hindi ka na. Sabi ni Mami, sakay daw kita. Ang naiiya siguro. So ayun, wala tayong magagawa kundi mag-drive ulit pabalik. Ganda ng pwesto ko dun eh. Ayan, sundan natin sila. Magpa-parking po ulit ako dun sa pinanggalingan ko. At ang dami nila. Sana kahit top 5 lang pumasok ulit si Doktora. So itong Edis level po ito. Yung nilalabanan niya, bali pangatlong level na to. So dito po siya nag-champion last year. Kung natatandaan nyo doon sa may kanya ba yun? Malayo eh. Sa Pandi. Ayun, Pandi, Bulacan. So ayun, ang dami nila. Grabe. 30 na pag sumali sa top 10. Parang ihanda ko na yung sarili ko. Naiiyak na naman si Doktora pag natalo. Kaya lang, ganun talaga. Ay, ni Doktora ang mano sa akin, sumakay. So ayan, magantay ako na. Suntay ko na siya ng matagal. Ang init-init pa naman. So ayan, babalik na ako dito sa loob ng gym. Total doon din naman sila pupunta. So ayan, sinit na ako dito kasi thank you Manong, may oxygen. Thank you. Kung di sa kanya, hindi ako makakaligo agad. Medyo nakasalungat tayo. Ayan, so ito na ako. Ito po tayo sa bahay pamahalaan, bayan ng Bustos, Bulacan. At sa right side, left side yun, sa right side ay ito, dito yung contest. Ito niya, ang dami dito ba? Kanina nakita niyo naman sa ano ko, sa aking vlog na napakaraming bata. So ayan, dito tayo ulit sisingit. Ito na may siningita natin kanina eh. Yun. Eh karaniwan naman mga kapudi ay last na tinatawag yung photo journey English category. Kaya ayan, siguro naman meron ng ano sila. Ay, ano kaya yung magnanay? May dalang duyan yung panganay ko eh, nagkabit doon ng duyan. Kaya lang eri kasi yung bag niya. Baka mawala. Hahanapin ko muna. Abangan natin sila. Ayan na.
dami nila. Go, Desiree! Hindi ka pa kumakain. Sundan na natin sila. Hindi po ko. Nalaglag yung aking bimpo. Mainit pa naman. Yeah. Pila-pila ka. Hindi kami natapos. Bimpo ako. Nadaas. Kasi para pag-awarding kung sakali lang na sumabit si Desiree sa top 10 ay nakuha na natin siya agad. Ay. Yan, dito po ang pwesto kanina. Sumali o masali sa top 10. Traffic pa uwian na. So siguro doon na sasabay si doktora sa jeep. Kanina ko pa po siya tinatawagan so sumasagot. Kaya sila nakasakay. So yan, malungkot na naman yun. Ewan ko lang kung umiyak. Ito siya kasi nakita napakaraming tao kanina. Yun lang yung nakita natin kanina yung nagpa-rate sila na naglalakad papunta dito. So ayun, mag-rate po muna kami mga kaputi. Ano kaya yung jeep nila, ano? Ay, huwag ka masyado bumili dyan na Alison, baka marumulog ka dyan, bumukas yung upuan. Sabi ka sa akin dito, di ka? Kasi baka bumukas yung upuan, malaglag ka dyan, hindi kita mahabol. So yun, nagdadaan siguro yung mga kasabukawi. Ayaw ng iba, no? Dito. So yan, at least makapahinga naman na si doktora kasi surog na rin naman yung mukha niya. Kaya na, malulungkot na naman yun. Hindi na naman sasali. Kasi yun medyo natalong ganyan, di ba kayo kinasawali?
Ayan, kaya nakaulan po tayo mga kabulit pumunta ng Bustos. Ginag ko po ito pero hindi po ginamit pansundo kay nanay. Saka one way lang na biyahe, hindi po balik. So para makapagkasya, sila pa uwi. Siguro kakayanin ko dalawang parang nilaya, kaya lang hanggang dito lang sa may simbahan ng Bustos. Kasi nung natatandaan niyo po sa vlog ko, sinundo namin si Matt Dennis, sinundo namin si nanay, tapos sinundo namin si Matt Dennis. Pabalik kami kaya napakabagal na, yung bandang nasa malapit kami sa amin. Manalo lang ata sa San Roque yung anak ni Hipolito eh. Ang second. Matagal na pa naman ako kay Desiree pala kayo nahuli yun. Photo John English. Hirap umakyat pag nabakyat ang ibar. Thank you.